Hello everyone, welcome to Test Prep PH. I'm Eric, your prep partner for the nursing licensure exam. Today pag-uusapan natin ang isang common question tungkol sa phototherapy para sa mga newborn na may jaundice. Tingnan natin ang tanong. A newborn is diagnosed with jaundice 24 hours after birth. The mother is concerned about the yellowish discoloration of the skin and sclera. The pediatrician has diagnosed physiological jaundice and has recommended phototherapy. Which of the following is essential for the nurse to educate the mother about during phototherapy treatment? Ang mga options ay the infant should be kept NPO or nothing by mouth to prevent overexertion. The infant will, or letter B, the infant will require additional layers of clothing to maintain body temperature. C, the infant's eyes must be protected from the light during phototherapy. D, the infant should be isolated from the mother to prevent the spread of jaundice. Kapag humaharap sa ganitong tanong, mahalaga na intindihin natin ang bawat option at gamitin ang ating kaalaman sa pag-aalaga ng mga newborn na may jaundice. Una, let's consider option A. The infant should be kept NPO to prevent overexertion. Ang pagpapanatili ng isang sanggol na NPO ay hindi inirerekomenda sa panahon ng phototherapy para sa jaundice. Kailangan ng mga sanggol na mapanatili ang sapat na hydration at nutrition lalo na sa panahon ng phototherapy dahil maaari silang mawalan ng fluid sa pamamagitan ng pagtae. Kaya ang option na ito ay mali. Dahil ang NPO status ay hindi related sa phototherapy effectiveness, maaari nating tanggalin ang option A. O dito na tayo sa option B. The infant will require additional layers of clothing to maintain body temperature. Sa panahon ng phototherapy, tandaan natin, kailangan na mas exposed ang sanggol sa ilaw upang makuha ang maximum skin exposure na nakakatulong para mabawasan ang bilirubin levels. Ang extra layers ng clothing ay magbabawas sa bisa ng treatment. Instead, isang diaper at eye protection lang ang karaniwan at ito ay sapat na. Kaya ang option B ay mali rin. Dito na tayo sa option C. The infant's eyes must be protected from the light during phototherapy. Ito ay isang mahalagang bahagi ng phototherapy sapagkat ang matinding ilaw na ginagamit sa phototherapy ay maaaring makasira sa mata ng sanggol. Kaya mahalagang protektahan ang kanilang mga mata gamit ang tamang eye shield upang maiwasan ang injury. Sa makatwid, sa mga options na nabasa natin, ang option C ang tama. Ang pagprotekta sa mga mata ng sanggol ay isang pangunahing bahagi ng phototherapy treatment. Tingnan natin ang option D. Tingnan natin kung tama rin yung option na ito o mali. The infant should be isolated from the mother to prevent the spread of jaundice. Ang jaundice ay hindi isang nakakahawang kondisyon, kaya't walang kailangan na i-isolate ang sanggol mula sa ina. Sa katunayan, ang close contact sa ina ay nagbibigay ng comfort at support para sa parehong ina at sanggol. Kaya itong option D ay mali. So pagkatapos nating suriin ang lahat ng options, ang tamang sagot ay C. Protektahan ang mga mata ng sanggol sa panahon ng phototherapy. Ang practice na ito ay mahalaga upang masiguro na ligtas at epektibo ang treatment. Tandaan kapag humaharap sa ganitong klaseng tanong, isipin critically ang rationale sa bawat practice at kung ano ang pinakamabuti para sa pangangalaga ng pasyente. Maaari kasing lahat ay mabuti pero yung pinaka-the best, pinakamabuti. At yung pag-intindi sa bakit o why sa bawat procedure ay makakatulong ito sa iyo para pumili ng pinakatama na sagot. So thank you for watching. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa aming channel para mas marami pang nursing exam tips. Kita-kits sa susunod na video.